Simoy at si Colonel Carillo, Colonel Yu sa police sector, at marami pang iba. Pero patawag natin muna at bibigyan ng pagkakataon si Captain Dado para sumagot, Colonel Soparan, para sumagot sa mga tanong. Captain Dado, samahan kita dito sa tanong. Okay, go. Captain Dado and General Simoy and Colonel Mitran, please come forward para sa isang immediate na media briefing or press briefing sa mga vloggers na nandito. Shoot, Brother BMR mauna. Ayan, ito. Okay, go ahead. Ayan, Wait lang. Okay, ayan, isang magandang gabi po sa iyo, Captain Supremo Dado. Nandito po kami sa mga vloggers, lahat. Nandito po kami. Kukuha lang po kami ng reaksyon. Ano po ang inyong reaksyon doon, Captain? Sa si BBM kanina ay nagpalabas po ng isang pahayag na iniurong na raw po niya ang impeachment na inahain nila kay BP Sara. Ang suporta daw niya, inatras na niya. At hindi niya sinusuportahan ang anumang complaints of impeachment against the Vice President. Okay lang yun. Magpasalamat kayo mga kababayan kay BBM. Magpasalamat kayo. Magpasalamat kayo sa langit at pinasukan si BBM ng tamang desisyon. Sinasabi ko nga sa kanya huwag kayo magsabi na natakot. Kayo naman. Natakot lang daw! Nilakas ka pa. Huwag niyo sabihin na natakot. Bigyan niyo siya ng leeway ng konting elbow room na kaya niya ginawa yon kasi nahimasmasa nakita niya. Dahil sa mga vlogger, pasalamatan natin mga vlogger, Yes! na sinasabi na mali yung kanyang naging reaksyon dun sa sinabi ni Inday Sara na hindi niya palalakpasin yun. Bakit nahimasmasan si BBM? Kasi yung pagsabi ni BBM na hindi niya palalakpasin yun at tatayuan nila yun na labag sa konstitusyon, hindi palalakpasin ng taong bayan yung gagawin ninyo. Yun yun. Kaya nahimasmasan. Nakita nila na mas makapangyarihan ang taong bayan. Kaya doon kayo maniwala. We the sovereign Filipino people, Constitution, we ordained and promulgated the Constitution. Hindi pwedeng baguhin ang Constitution ninyo. Hindi pwede. Kung hindi nyo niraratify, kung hindi kayo approve, bawat section, bawat amenda na gagawin sa Constitution, hindi pwedeng basta-basta palitan kung hindi pumayag ang taong bayan. Ganon kayo ka-powerful. Powerful ang taong bayan. Nasaan ang gobyerno? Nasa ibaba ng Constitution. Ito ang presidente, yung judge, yung Supreme Court, yung legislative, nasaan ang armed forces, at saka mga PNP. Makinig kayo. AFP at PNP, nasa ibaba kayo ng executive. So, isang dangkal ang rayo sa taong bayan. We, the sovereign people, then the Constitution that we ordained, pinaspasan natin. Binigyan nyo na ininga. Lahat ng nakalagay sa Constitution, yon ang kagustuhan ng taong bayan. Kaya hindi pwedeng baluktutin. Hindi pwede. At ang nagtatangka na baluktutin yan, kalaban ng taong bayan. Yun, klaro. Pangalawa, may tanong dito mula kay Bisdak para sa mga vloggers. Bisdak, go ahead. Bisdak, at ano po ang inyong gustong ipaabot sa grupo nila Captain Dado na dumalo ngayon sa Exashrine Vigil ng mamamayang Pilipino? Captain Dado, maraming salamat ho sa inyong kabayanihan at katapangan na nakasama po namin kayo ngayong gabi dito sa Exashrine. One time, big time. Kap, ito po yung katanungan ho. Ano ho ang inyong masasabi na itong NBI ay pinasupina na ho si Vice President Inday Sara Duterte at bukas nga ho yung nakatakdang araw na dapat humarap si Vice President Inday Sara sa NBI. Kailangan pa bang humarap ni Vice President Inday Sara sa supina ng NBI dahil doon sa pag pinatay umano si Vice President Inday Sara ay meron siya umanong
inuutusan na mag-revenge para sa kanyang kamatayan at hanapin si Martin Romualdez, Lisa Araneta Marcos at si Bongbong Marcos. Bago sagutin ni Captain Dado, idugtong na natin. Ngayong araw din po, Captain Dado, nag-file ang Philippine National Police ng criminal complaint kay Inday Sara Duterte for disobedience to lawful authorities. At ngayon ay may isa pang kasong ipapile sa pagtatangka sa buhay or attempt of assassination. Captain Dado, dalawang tanong yon. Bilang pangalawang pinakamataas na opisyal na halal ng mamamayang Pilipino, anong reaksyon sa ginagawa ngayon ng NBI at PNP? NBI, kung nakikinig kayo, tsaka PNP, yung liderato, at lahat ng gobyerno, buong gobyerno ng Pilipinas, lahat ng mamamayang Pilipino, binapastos yung boto nyo eh. Yun lang yun. 32 million ang bumoto. Bakit nyo bibirahin yung Vice President? No? Iikot ang gulong. Huwag kayong nagpapagamit sa kabaluktutan itong gobyerno. Babanatan ninyo ng ganong kaso-kaso. Wala yun. Wala yun. Kayang-kaya ni Sara, depensa niyo sarili niya. Walang kaso yon. Ang kaso, yung gumamit ka ng droga. Yung magnakaw ka. Thunder. Yung hayaan mo na may nakikita palang ginagawa. Yung magnakaw ng pera. Yon yung problema. Kaya ngayon, yung double standard na yan, natutuwa ba tayo? Hindi. Kaya kami galit. Malacanang, kaya kami galit. At kung hindi nyo pakikinggan yung sinasabi namin, yung hinaing namin, sasamahin kayo sa taong bayan. Magagalit kami. Magkakaroon kami ng People's Initiative. Magkakaroon kami ng People's Initiative. Magkakaroon kami ng People's Initiative. Magkakaroon kami ng People's Court. Alam niyo yung People's Court? Magkakaroon kami ng People's Audit. O, trage. Anong gagawin ng audit? Yari kayong lahat, kayong mga magnanakaw. Yung salin ninyo at hindi tumugma doon sa mga pag-ari-arian yung relo, bag, damit, kotse, bahay, kondo, kahit sa abroad. Pagka hindi yung tumama, sisingilin namin kayo at magkakaroon tayo ng death penalty. Sa kagustuhan ng taong bayan. Anong Congress ang hinihintay natin? Anong Senado ang hinihintay natin? Ilang taon na yung pinuro? 2004 pa, yung Resolution 10. Isang ano lang yan ng kagustuhan ng taong bayan. Kasi gusto natin, yun lang. Walang pwedeng bumaluktot sa taong bayan. Tandaan niyo yung kapangyarihan ninyo, mga kababayan. Huwag kayong patulog-tulog sa pansitan. Huwag kayong magpapataig sa mga tarantado na hinayupak ng mga buwaka ng inang yan. Huwag kayong Sorry, nagmura ako. Nasa yung simbahan. Sorry po. Ha? Tanong pa sa'yo. Sige. Ito mga kababayan, we have to address the elephant in the room, so to speak. Nandito na mga retired officers, may mga general, may mga kapitan, may mga koronel. Malinaw ang binanggit ni former President Duterte. Makinig ka po, former Chief Justice Lucas Bersamin, na ngayon ay Executive Secretary. Hindi po ipinanawagan ni Pangulong Duterte na magkudita. Hindi siya nanawagan na mag-mutiny. Ang sabi niya, nagtatanong siya sa Armed Forces of the Philippines. Kaya niyo bang panindigan at tiisin na mayroon kayong Commander-in-Chief na nabubulid sa lulong o illegal na droga or drug addict president as Commander-in-Chief? Anong reaksyon niyo nito? Ito ba, Captain Dado, ay isang pang-uupak upang magkutita ang military na siyang tingin ngayon ng Malacanang kay Digong? Wala, mahina talaga utak ng mga nandun eh. Hindi yon inciting to sedition. Inciting to do the right thing. Yun. Yung sedition, aaklas ka sa gobyerno. Yung doing the right thing, sasamahan mo yung taong bayan. Yun. Pagtatanggol mo yung taong bayan, yung interes ng taong bayan. Malayo ang diferensya. Anong inciting to sedition? Salita lang yan. Yan, inimbento ng mga lawyer natin, ng mga judge natin. Bakit kayo nagpapa-under dyan? Tayo ang nasa ibabaw. Tayo, yung konstitusyon. Magkaroon kayo ng lakas ng loob at kukuha kayo ng lakas ng loob sa bawat isa. Ang tingting, yun yung prinsipyo ng Filipino Guerrilla Forces. Ang walis tingting, kunin mo isang piraso, bakliin mo kahit isang kamay, kayang-kaya.
Pero yung isang buong walis tingting, pakliin mong ganyan, di mo kaya. Ang taong bayan, pagsama-sama, hindi mo kayang baliin. Isang malakas na pwersa yan. Kaya huwag kayo natatakot, mga kababayan. At yun ang sagot natin. Ang tao, ang bayan, hindi magkagabi. Ang tao, ang bayan, hindi magkagabi. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Kapting Dado, may tanong sa'yo. Sir Dado, please naman po, tanong ko po sa inyo. Nangangamba po ngayon ang mga retiree ng mga military po kasi ang kanilang pensyon ay nangangamba din po na naubusan na ng pondo. Ano po masasabi niyo po nito? Masasagot yan ni Commander Buhay, General Mitran. Okay, ako ang sasagot doon. Nangangamba? Nangangamba? Talagang nangangamba kami. Ilang taon na lumipas yan. Hinahabol ko ang 4.9 billion na karating na ito sa Pangulong Marcos, kay Senador Secretary Lagdamio, at saka sa ARTA, at saka sa Ombudsman, at saka kay National Defense Secretary Teodoro. Ako mismo ang lumalaban dito. Anong nangyari? Wala na ako natakbuhan. Kawawa naman ang Pilipino. Wala na tayong tatakbuhan. Saan ba tayo tatakbo ngayon? Sa Filipino Guerrilla Forces, tayo magkaisa. Ituloy natin bukas. Dahil yung sinasabi mong pensyon, nananawagan ako sa Chief of Staff, yung 4.9 billion na inahanap ko, ang gusto ko lang ipaliwanag nyo. 2017 pa yan, hindi nyo pa nilalabas. Pinarating mo na yan sa Pangulong Marcos, sa kanyang bayaw na Martin Araneta. Hanggang ngayon, puta kayo! Ay, si Pal! Sorry, Panginoon. Nasabi ko lang po dahil sa sama ng loob ng mga pensioner. Pensioner! Mga pensioner! Kailangan samahan nyo naman ako! Nag-iisa lang ako! Yung isang, nandito kayo, ay, nandito ka pala. Isang general sumama sa akin. Sinamahan ako after 1 week. Umatras. Ang problema pala ngayon sa administrasyon. Alam niyo yung problema sa administrasyon? Ha? Kaya wala na tayong kakampi. Alam niyo bakit? Lahat bayan magmula sa Supreme Court ang ginagawa nila. Asan ang Supreme Court? May kumikilos pa sa Supreme Court? Wala ba? May nagtatanggol ba sa atin? Kahit press releases lang? Wala! Asan? Asan si Efren na yung si Iguan, yung Babalo? Si Babalo? Yung si Renato Reyes? Si Running Press? Nasaan na yun? Nasaan? Bakit wala siya dito? Di ba nagpirwa siya? Ha? Nabayaran na! Lahat ng Partido Komunista ay bayad na! Ang problema lang, linggo-linggo sa kamundukan ng Samar, nakiinkwentro. Ang problema, ang taong bayan nasa baba, ang biktima ang nasa taas, nagpapakasarap. Kaya sa bayan ng Pilipino, mga mamayang Pilipino, yung mga nanonood dito, ang mga nakikinig sa ating mga vloggers sa YouTube, tulungan nyo kami iparating ang lahat ng nangyayari sa bansa, ang korupsyon, ang adik, ang abuso. Sino ang nag-abuso ng batas? Sino? Ang Kongreso. Di po na kayo Kongreso. Hinahamon ko nga si Tambalos-Los. Magsuntukan na lang kami. Okay. Kaya gusto namin doon sa Kongreso, dahil hahamunin ko sila ng suntukan. Huwag lang sa Kongres. Kasi, bakit? Delikado makuntim ako. Pero kung sakaling makulong ako, yes or no? Yes or no? Wala akong sasagot. Pumunta na lang ako ng kulungan. Pero hindi ako kukuha ng abogado kung sakali ako
Ipa-aresto? Never! Hindi ako kuha ng abogado. Kahit bigyan nila ako abogado, bahala na ako mabulok. At kayong taong bayan, sundan niyo ako sa kulungan. Pwede ba? Pwede! Magkaisa tayo! Magkaisa tayo sa kulungan! Kaya ba tayo magpakulong lahat? Kaya ba? Kaya! Okay, sa bayan ng Pilipino, salamat! Salamat sa kulungan! Last question. Dahil mayroon pa tayong mga programa bukas. Mas malaki, mas matatag, at mas nakakayanig na pagtitipon bukas. Last question para kay Captain Dado at sa grupo nila sa Filipino Guerrilla Forces. Intindihin nyo na po na mayroon pa silang mga meeting na pupuntahan. Go ahead, BMR Jones. Ayan, Captain Dado. Ito, reaction uli. Maraming salamat. Reaction uli, Captain Dado. Yung kahapon sa Quadcom hearing, nandun po, umatin po yung AMLAC. Pinasinungalingan po lahat ang mga nilapag or nilabas ni Trillanes na mga papilis nung nakaraang Quadcom hearing. Ano po ang inyo masasabi na ito pa lang si Trillanes ay napakasinungaling? Final question muna ito, and then panawagan ni Captain Dado sa pangbayan para bukas Okay. at sa susunod na araw. Ano yun yung isang parte, bakit lumusot sa Kongreso yung ganong tanong at ganong ebidensya na hindi naman na-vet, hindi yung veterinaryo, yung na-vet na-verify kung tama o mali. Hindi pwede kung, pare, ito, ganito, ano pa ebidensya mo, mayroon kang pinakita, and then tatanggapin natin. Hindi yun, kasi naninirang puri kayo kahit yung tao, mali yun. Hindi tama yun. Ngayon, pumasok yung AMLAC, sinabi, hindi totoo. Kaya lumalabas, perjury pa, yung nagsasabi ng ebidensya. Sinabi ng AMLAC, yun ang katibayan na hindi totoo. Kaya dapat makasuhan ng perjury si dating Senator Trillanes. Sorry Sunny, no? Pero yun eh. Yun yung reality eh. No? Si Senator Sunny Trillanes, sa tingin ko naman, meron pang natitirang kabutihan sa kanya. Kahit sa tingin nyo, wala! Nagulat ka eh. Nagulat ka eh. Merong natitirang ano yan kasi kahit paano may dinaanan yan. Kaparte yan ng ating history. Pero ako mas interesado sa history na ginagawa ninyong lahat. Kayong lahat, mga kababayan, you want to be part of history in changing this country, be part of history. You change this country. Laban niya kayo. Huwag kayo matatakot. Captain Dado, abang nandito ka, aawitin natin ang Pilipinas kung mahal. So everybody, please stand up. Lapit po kayo. Samahan natin ang grupo nila Supremo Captain Dado, General Simoy, Colonel Mitran, and the rest of the Filipino Guerrilla Forces, retired military and police officers na nandito. Samahan niyo po ako, si Ka Eric, madamdaming pag-aalay ng awitin sa gabi ng pagpupuyat at gabi ng pagbangon ng kasaysayan ng mamamayang Pilipino. Ready? Kung pwede po ang mga cellphone muli, pailawin dahil wala lang tayong kandila. Pailawin natin, please. Everybody, raise your cell phones. Samahan niyo kami ni Captain Dado, Colonel Mitran, at General Simoy ng madamdamin na pag-aalay ng awiting ito. Sa gabing ito, dadaloy ang kasaysayan at babangon muli ang diwa ng mga bayaning Pilipinong ayaw pasusupil sa isang gobyernong ibinabalik at ibinubulit tayo sa madilim at abusadong paghahari-harian. Ang bayan ko'y tanging ikaw. Everybody please sing with us. Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y bibigay. Tungkulin kong gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan. Pilipinas ko, isa pa. Ang bayan ko'y tanging ikaw. Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay.
Pilipinas kong hirap. Sa pa, kay sarap mabuhay sa sariling bayan kung walang alipin at may kalayaan. Ang bayan sinisiil, bukas ay babangon din. Ang silangay pupula sa tinyas ng paglaya. Go! Ibon man may layang lumipad, tulungin mo at umiiyak. Bayan patay ang sakdalidad, ang himag na sang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, bugad ng luha at dalita, aming adhika, makita kang sakyan. Aming adhika, makita kang sakyan. Laya. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Maraming salamat sa Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon. At binibigyan nyo kami ng pagkakataon. Binibigyan nyo kami ng lakas ng loob at tamang pag-iisip para makita kung ano ang tama at maganda para sa bansang ito. Laban na kayo mga kababayan. Maraming salamat.